pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Hallelujah.
Isayas 49:14-16. Sinabi ng Siyon, pinabayaan ako ng Panginoon, kinalimutan ako ng aking Panginoon. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin, na siya hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Narito, aking inanyuan ka sa mga palad ng mga kamay ko, ang iyong mga pader ay laging nasa harapan ko. Hindi nililimot ng Diyos. Diyos ang nagbigay ng buhay sa sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Mula sa Diyos ang buhay ng ina na pinagbumula ng buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Diyos din ang nagbibigay sa ina ng gatas sa kanyang dibdib para sa anak niyang pasusuhin. Ginawa ng Diyos na likas sa ina na huwag malimutan ang kanyang sanggol. Sinabi ng Diyos na kung may inaman na makalimot, siya ay hindi makakalimot. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan noong tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Tinitiyak niya na tayo ay hindi niya kalilimutan, iiwan o pababayaan. Hindi siya magmamaliw na pakainin tayo ng kanyang salita. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Mabuting pagkain. Ang gatas ng ina ang ibinigay ng Diyos na likas na pagkain ng sanggol. Ito ay dalisay na pagkain mula sa buhay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos ang gatas para sa mga bagong mananampalataya. Ang buhay nila ay hindi lamang sa pisikal na pagkain, kundi nasa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na 7 ulit na dinalisay. Ang Panginoon ay mabuti, kaya't ang kanyang salita ay mabuti, buhay at mabisa. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Unang Pedro 2:2-5. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan, kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Espiritual na gatas. Ang bagong mananampalataya ay gaya ng sanggol na bagong silang. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang kanyang salita, ang pagkain kailangan niya upang mabuhay. Ang salita ng Diyos ang malinis na espiritual na gatas na kailangan niyang mithiin upang lumaki at lumago sa kaligtasan. Patuloy na matitikman niya sa salita na ang Diyos ay mabuti. Ang salita ang aakay sa kanya na lumapit kay Jesus, ang batong buhay,
at kasama ng iba pang mananampalataya ay magiging mga batong buhay na itinatayo ng Diyos na maging espiritual na bahay. Sila ay magiging lahing pinili ng Diyos, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos upang kanilang ipahayag ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos na tumawag sa kanila mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Juan 6, 47, 48, 51, 53 hanggang 57. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang buhay na salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang buhay na salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Larawang kaakit-akit. Kaakit-akit ang paglalarawan ng Diyos sa kanyang salita, ang gatas ng ina. Mula sa kanyang sariling buhay ay nagbibigay ang ina ng gatas at buhay sa kanyang sanggol. Ito ay gawa ng pinakamalambing na pag-ibig ng ina na naglalapit ng bibig ng sanggol sa kanyang dibdib habang yakap-yakap ng kanyang mga bisig. Ang gatas ay ang pagkaing angkop sa sanggol na mahina pa, pagkaing malumanay ngunit may kapangyarihang magbigay ng buhay, magpalakas at magpalaki. Habang tayo ay nagbabasa, nakikinig at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, isa-isip na tayo ay nasa Diyos at yakap-yakap niya sa pamamagitan ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin
siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.